Ito para lang po sa kaalaman ninyo, kaalaman nating lahat. Lahat tayo nag-aaral, lahat tayo ay nagsusuri dito sa Supreme Court ruling o desisyon na idiniklarang labag sa saligang batas or constitutional, unconstitutional yung proseso. Dahil nga sa lumabag daw umano sa 1 year na dapat sa isang taon, 1 impeachment lang. Hindi pwedeng 2, 3. Kaya ang Kongreso ang tinamaan dito sa Supreme Court decision. Pero para po sa inyong kaalaman, tapos na sa Kongreso, na-impeach na si Sara Duterte. Dahil nabuo na yung article of impeachment, ipinurward na sa Senado noong February 5 pa. At tinanggap ng Senado. Initially, ginalaw na ng Senado sa nakaraang 19th Congress. Nagpanumpa na nga sila ng mga senador judge. Di ba? So, ang trabaho na lang ng Kongreso rito ay yung prosecutors, patunayan yung kailang kaso. Pero yung issue tungkol sa proseso, tapos na sila. Kaya nga lang, sinabi ng Korte Suprema na lumabag sa saligang batas. Ngayon, ang bola na nadribble-dribble nasa Senado. Kaya ang tanong ngayon, susunod ba ang mga senador sa ruling ng Supreme Court? Or dapat bang sumunod sila o hindi? Yan ang kaabang-abang. Initially, mayroon ng 2 senador na nagsalita. Katauhan ni Senador Joel Villanueva at Bam Aquino na dapat daw ituloy ang impeachment dahil kanilang obligasyon na yun. Constitutional duty na magkaroon ng trial dahil nasa kanila na ang article of impeachment. Huwag nating kalimutan, hindi po sinabi ng Korte Suprema na labag sa batas ang article of impeachment. Ang sinabi lang ng Korte Suprema ay mali ang higit sa isa na impeachment sa isang taon. Technical issue yun. Pero yung merito ng kaso at laman ng kaso, yung 7 article of impeachment, hindi po yan sinabing mali o tama ng Korte Suprema. Kaya nasa kamay ng Senado yan. Kaya nga dapat i-trial para malaman kung totoo may basihan o wala ang article of impeachment. Kaya may punto ang mga senador na gusto nilang ituloy dahil yun ay trabaho nila. Ngayon, yung bang mga senador ay gagaya at maninindigan katulad ni Bam Aquino? O yung ibang mga senador ay magsisip-sip na lang sa Korte Suprema? O talagang sila ay makaduterte at pagtatakpan yung kanilang obligasyon na i-trial, magkaroon ng trial dahil ito ay kanilang constitutional duty? Yan ang tanong ngayon. Tama rin na sila'y sumunod sa Korte Suprema sa aking personal na opinyon. Sa tingin ko, tama rin ang kanilang panindigan ang kanilang constitutional duty bilang senador judge dahil nasa kanila na ang kaso bago pa nagdesisyon ang Korte Suprema. Ayun yan eh. Di ba? Nakuha nyo? Ganun ho, kaya talagang may technical, legal issue itong usaping ito. At pinipilit ko po, ginagawan ko ng paraan, aralin at ipaliwanag sa inyo. Sana nakukuha po ninyo. Ako ay naniniwala at dapat nating sumunod sa Korte Suprema kasi the higher court of the land. Wala nang iba tayong tatakbuhan. Kung ano ang desisyon nila, kahit na hindi sila, ang lahat ng desisyon nila parang batas na, dapat sundin natin. Kaya lang po, sa isang banda, meron nga pong constitutional duty. Meron din pong obligasyon sa ating saligang batas ang mga senador judge na kanilang ituloy yan dahil nasa kanila na ang kaso bago nagkaroon ng desisyon. Kung ang Supreme Court kasi nagpalabas ng desisyon bago nakarating sa Senado ang article of impeachment, abay wala na talagang jurisdiction ng Senado sa aking opinion. Ang problema, dumating yung petisyon sa Korte Suprema or bago nakapag-desisyon ng Korte Suprema, nasa Senado na ang kaso na i-forward na. Kaya nga wala nang tapos na ang Kongreso dyan eh. Kung mali man o tama yung kailang ginawa, o mali daw sabi ng Supreme Court, pero wala na sa Kongreso yung kaso, nasa Senado na. At hindi naman sinabi ng Supreme Court sa kailang ruling na mali ang Senado. Ang sinabi nila, mali yung proseso na ginawa ng Kongreso. Magkaiba yun eh. Ang sinabi ng Supreme Court, ang Kongreso ang nagkamali dahil sumobra sa isang article of impeachment or complaint, bawal yan sa batas. Pero hindi niya sinabi na mali yung pagtanggap ng Senado
sa article of impeachment. Hindi rin sinabi ng Supreme Court na mali yung ginawa ng Senado na nag-convene at nagpanumpa ng mga senador judge. Hindi po. Malinaw yun eh. Dahil dyan, inuulit ko sa aking personal na opinion, huwag naman kayo magagalit. Hindi naman po ako abogado sa aking pagsusuri. Meron pa ring obligasyon at karapatan ang mga senador judge na panindigan nila ang kanilang constitutional duty or kanilang obligasyong trabaho sa saligang batas. Kaya nga lang, dahil politika yan, yung 237, natural. Hindi na ho yun makikialam. Susunod yun sa Korte Suprema. Yung mga abogado maka-Duterte rin dyan, o hindi man abogado maka-Duterte, natural. Yun na yung kanilang magiging daan ngayon. Yung panindigan, tama ang Korte Suprema. Pero kung independent-minded, para sa katotohanan at katarungan, bigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor na madinig yung complainant at yung akusado, dapat tuloy ang trial. Dahil kanilang ang obligasyon nyo. Kaya mahaba pa, marami pang usapan, maraming masasalimuot, pero ang akin laging pakiusap, makinig at intinding mabuti. Huwag kayong maniwala sa mga budol-budol na mga paliwanag ng iba dahil ang interest nila kung ano, alam mo na yon. Ako ang interest ko, katotohanan, katarungan. May mga limitasyon, kaya nga pinapaliwanag ko ang obligasyon at karapatan ng Supreme Court, ang karapatan ng Kongreso at Senado, ang karapatan ng taong bayan na complainant, may-ari ng pera at siya yung institusyon bilang pamahalaan. Yun po yun. Di ba? Yun ang huwag kayong palinlang. Maraming grupo ngayon o may mga grupong ang galaw ay manlinlang kasi alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Kung sino-sino sila. Hindi tayo sasama doon. Masarap ang malayang pamamahayag. Mayroong prinsipyo at kalayaan, walang nagdidikta at walang nakikialam, ang sarap ng piling. Pero yung may nagdidikta sa iyo, tinuturuan ka kung anong gagawin mo, at kung ano pa na parang may obligasyon ka sa mga nagtuturo sa iyo, napakahirap ng buhay nun. Walang peace of mind yun. Maniwala kayo sa akin. Pero kung malaya kang nagagawa at kaya mong gawin, ang gusto mong gawin, naaayon sa iyong paniniwala at batas, ang sarap ng piling nun. Magkaiba ang may paninindigan kaysa wala or pera-pera lang. Hindi tayo ganoon. Paninindigan ang usapan dito. Pagmamahal, malasakit, katotohanan, dapat hindi pagtakpan. Pananagutan, dapat ipairal. No one is above the law. Yun. Okay? Please like, share, subscribe, and follow. Walang holiday ang mga balita. Wala ring holiday tayo. All weather dito sa aking mga channel. Magsama-sama tayo.